Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. apapawala ng ating Panginoon Kristo ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit na walang maliw na kaligayahan sa pamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama ay nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina, ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin. Ngayon, nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. At paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ang magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na nasa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo na may dulang ang anak niya. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mapait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpapatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinagtatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa.
at paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang mga salita ni Kristo ay tinanim ninyo mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Mawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kaloob ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmalupitan. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. Magbangon ka, sabi sa kanya, iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata. Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit, nang mabalitaan niyang si Arkelao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazareth sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Sabihin mo sa katabi mo, Merry Christmas! Ngayon po, kapistahan ng banal na mag-anak
the Holy Family. Kadalasan po ang ating naiisip pag sinabi nating Holy Family ay isang perpektong pamilya. Tahimik na buhay, walang problema, walang pagtatalo, parang lahat ay maayos. Pero itinatama sa atin ng Ebanghelyo ngayong linggo ang ganitong larawan. The Holy Family ay hindi stress-free family. Alam niyo ba na biglaan silang pinaalis sa kanilang tahanan para pumunta doon sa Ehipto? Tumakas sila sa gitna ng gabi. Namuhay sila bilang mga refugees sa banyagang lupain sa Ehipto. May takot, may pangamba, may tanong tungkol sa kaligtasan, kung anong pang kakain nila. Sa madaling salita, alam ng banal na pamilya ang pressure, takot at kawalang kasiguraduhan. Sa madaling salita, ito ay masasabi nating tunay nilang nauunawaan ang pinagdadaanan nating mga Pilipino sa ating pamilyang Pilipino ngayon. Nauunawaan ng banal na pamilya ang pinagdaanan ng pamilyang Pilipino. Marami po sa ating pamilya ngayon ang nabubuhay sa ilalim ng matinding pressure. May mga magulang na natatrabaho ng matagal, minsan sa ibang bansa para lang maipakain at may maipadala sa pamilya. May mga pamilyang nagkakahiwalay dahil sa migration, hindi pagkakaunawaan, o may nasirang mga relasyon. May mga tahanan na patuloy na bumabangon mula sa kalamidad, dahil kahit na mataas ang bilihin at iba pang mga suliranin. Tulad ni Maria at Jose, maraming magulang ang tahimik nagtatanong, paano ko proprotektahan ang aking pamilya? Paano ko i-provide sa kanila ang kanilang pangangailangan? Paano ko mapapanatiling ligtas ang mga anak ko? Hindi rin alam ni Jose ang lahat ng sagot. Pero may isang bagay siyang pinanghahawakan. Nakinig siya sa Diyos at kumilos ng may tiwala. Minsan, ang pagiging mabuting magulang ay hindi tungkol sa iyong perfect plan. Ito ay tungkol sa patitiwala sa Diyos at paggawa ng susunod na tanang hakbang kahit may takot. Ipinaalala sa atin ng unang pagbasa mula kay Sirach na ang pananampalataya ay kailangan na isinasabuhay dito sa ating bahay muna. Hindi muna sa society, in a bigger part sa society, but magsimula ang ating pananampalataya na isinasabuhay natin sa ating bahay. Sa paraan ng pakikipag-usap sa iyong mga magulang, pakikipag-usap sa iyong mga anak, sa paggalang ng ating lolo't lola, sa mga matatanda, sa pagiging mahinahon kapag pagod na ang lahat at may problema. Malapit sa isa't isa ang pamilyang Pilipino. Pero maging tapat tayo. Kapag ma-stress, naging mainitin ang ating ulo. Mabilis magalit. Minsan, nagiging malamig ang pakikitungo. Sabi ng unang pagbasa kay Sirach, ang pag-aalaga sa mga magulang, lalo na sa kanilang pagtanda, ay hindi ho pabigat. Ito ay biyaya ng Diyos. Sabi dito sa last verse ng first reading, ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Yan ang magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. So it's a blessing to care, to serve, to our parents. Ang pamilyang malapit sa Diyos ay hindi perpekto, pero pinipili nitong magsalita ng may kabaitan kahit pagod, mapatawad kahit nasaktan, mapakita ng respeto kahit hindi convenient sa iyo. Yan ang kabanalan sa totoong buhay na isinasabuhay. Magsimula muna sa ating family. Pangatlo po,
Si San Pablo, sa ating ikalawang pagbasa, ay hindi nagbigay ng magagandang theories. Nagbigay siya ng mga practical na payo. Sabi niya, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Hindi niya sinasabing mawawala ang mga problema ng pamilya, kundi itinuro niya kung paano mamuhay kasama si Kristo sa gitna ng ating mga pinagdadaanan. Paalala sa mga magulang, huwag durugin ang loob ng mga anak. Paalala sa mga anak, sumunod ng may pagmamahal, hindi dahil sa takot. Paalala sa mga mag-asawa, ang pag-ibig ay hindi sapat, pag-ibig ay hindi dapat mauwi sa control or sa force. Kapag dumating ang pressure, madali tayong manisi. Pag may pressure, madali tayong sumuko. Pero kapag si Kristo ang naghahari sa ating puso, mas magiging malakas ang pag-ibig natin sa ating pamilya kaysa sa mga stress na ating mga dinaanan. Ang tanong ho natin ngayon, paano mananatiling malapit tayo sa Diyos ang ating pamilya? May tatlong paraan. Una, magdasal bilang pamilya kahit maikli. Isang simpleng dasal bago kumain, bago matulog, ay sapat na para imbitahan ang Diyos sa tahanan. Hindi haba ng dasal ang mahalaga, kundi ang taos-pusong pananalig. Ikalawa, maging present sa isa't isa. I-down muna ang cellphone. Makinig. Magtawanan. Ang pag-ibig ay lumalago kapag tunay tayong naruroon para sa isa't isa. Ay katatlo, magtiwala sa Diyos kahit hindi malinaw ang lahat. Tulad ng banal na pamilya, marami sa atin ang walang kasiguraduhan. Pero hindi iniiwan ng Diyos ang mga pamilyang nagsisikap na maging tapat at maka-Diyos. Ang banal na pamilya ay hindi iniligtas sa paghihirap. Jesus Himself experienced poverty. Ngunit hindi rin sila nahiwalay sa Diyos. Nanatili silang nagkakaisa, nanatili silang tapat, nanatili silang natitiwala kahit mapanganib at mahirap ang buhay doon sa Ehipto. Malalampasan ho natin ang mga pagsubok hindi sa yaman o sa kapangyarihan, kundi malalampasan natin kung meron tayong pananampalataya, pag-ibig, pagkakaisa bilang isang pamilya. Naway manahan si Jesus sa ating mga tahanan. Naway turuan tayo ni Maria ng tahimik na pagtitiwala. At naway turuan tayo ni Jose ng tapang at pananagutan. At naway ang ating pamilya, tulad ng banal na pamilya, ay manatiling kasama ng Panginoon anumang mangyari sa atin. Jesus, Maria, Jose. Amen. Please stand. Magkasabay, sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ay pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Bilang isang angkan ng Diyos, halina mga kapatid at dumulog tayo sa ating Ama upang ilahad ang ating mga pagsamo, ang ating tugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagmamahalan at pagsusunuran ng simbahang katolika sa pamamagitan ng banal na mag-anak ay masaksihan sa buhay ng masigasig na paggabay at pangangaral ng banal na Papa ng lahat ng mga obispo at mga pari. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaang kaloob ni Kristo ang maghari sa sanlibutan at sa pangunguna ng mga leader ang maging adhikain nawa sangkatauhan ay ang paggalang sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga hinirang ay matagpuan ng mga angkang dumaranas ng iba't ibang anyo ng pangangailangan at pagdurusa, at ang maging lakas nawa nila ay ang kanilang pananampalataya sa walang hanggang pagkalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pamumuhay ng banal na mag-anak ng Nazaret ay makita sa ating sariling pamilya, palaguin nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa aral ni Kristo at paghariin nawa sa mga tahanan ay ang pagmamahalan, paggalang at pagsusunuran sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, dinggin mo nawa ang pagdalangin ng iyong bayan. Busbusin mo nawa na mabiyaya ang aming pamilya upang sa dulo ng aming paglakbay, kami magapiling mo bilang iyong mga anak sa iyong kaharian. Sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap naming sahain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawlang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming mababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya't nilaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa silang muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritong Banal, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin na mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng papapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, mapalad ang mga inyayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin yung pagmahal, kami yung pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mo makapamuhay gaya ng banal na mag-anak, matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamagitan ng sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikaapat, sa December 31, ang misa ng pagsalubong sa bagong taon ay sa 8 ng gabi. At sa unang araw ng January 2026, ang mga oras ng misa sa karangalan ni Maria bilang ina ng Diyos ay katulad ng sa araw-araw. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa at mangyaring magabayan ng mga schedules na nakapost sa ating FB page. Sa mga misa pong iyon ay hinihikaya tayo mag-alay ng mga goods gaya ng bigas, delata, noodles at mga katulad nito na ating ibabahagi sa mga kapatid nating nangangailangan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangin si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng papapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay matamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Papalain kayo na makapangyarihan Diyos sa mga tanak at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.